Naman ngayong undas ay may cryptic post si Troy Rosario na kinawindang ng mga PBA fans. Alamin yan sa muling pag-abante ni Carlo Villaseñor. Usap-usapan sa mga basketball fans sa social media ang tungkol sa nirepost na Instagram story ni Troy Rosario. Sa naturang pic may inaalala si Troy at ang kanyang misis na si Mitch ngayong araw ng undas. Ang pumukas sa atensyon ng mga netizens ay isang bote ng Ginebra Gin at can ng San Miguel Beer. Wala namang kahit anong nakasulat sa post ngunit binigyang kulay agad ito ng mga netizens lalo't maugong nakasama ang dalawang koponan sa sweepstakes para masungkit ang unrestricted free agent. Ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra ay dati nang iniintrigang gustong kunin si Rosario kasama na ang Converge Fiber Sixers at ang dating koponan ni Troy na TNT Trobang Giga. Dati nang kinumpirma ni Converge Fiber Sixer assistant coach sa Abante na siya mismo ang kumukumbinsi kay Troy para maging parte ng kanilang koponan na loaded sa big man. Samantala, sinubukan kontakin ng Abante Sports si Rosario ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Ako si Carlo Villaseñor, Abante Sports. Now na. Dahil sa sunod-sunod na disappointing performance sa international scene ay nagbitiw na sa Chinese Basketball Association si NBA Hall of Famer Yao Ming. Alamin yan sa aking report. Matatandaan na nilampaso ng Gilas Pilipinas ang China sa FIBA Basketball World Cup noong nakaraang taon, kung saan pinaulanan ni Jordan Clarkson ng 3 ang mga Chino at dinakdakan sa muka nina Junmar Fajardo, Renz Abando at Dwight Ramos. At sino ba naman ang makakalimot ng itakas ni Manong Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas kontra China sa 19th Asian Games para muling maiuwi ang gintong medalya. Ito ay matapos tirahan ni Brownlee ang dalawang Chino ng harap-harapan. Pero kahapon lang formal nang bumaba sa posisyon si Yao Ming bilang Pangulo ng Chinese Basketball Association o CBA, habang si Gu Zhenming na dating Vice Chairman ang itinalaga bilang bagong pinuno. Si Yao na dating All-Star Center ng Houston Rockets ay unang naitalaga bilang Pangulo ng CBA noong Pebrero 2017 at naging tagapamuno rin ng CBA Company. Noong December 2022 siya ay muling inihalal bilang CBA Chief na nagmarka sa mahigit 7 taong paglilingkod na may mga tagumpay at hamon sa Chinese basketball.